Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nag-i-enjoy ba kayo sa party? Magalang na tanong nito kaagad. Pinigil niyang manginig dahil sa magandang tunog ng mababang tinig nito malapit sa kanyang tainga. Halos maimagina niya kung paano siya tutugon kung bumulong ito ng matatamis na salita sa parehong tainga, nababaliw na naman siya. Yes, sagot niya sa pinakanormal na tinig na makakaya niya. Perpektong-perpekto ang lahat. Dapat mong batiin ang iyong event planner. Pinsan ko si Ami. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng ito. Hihingin ko ang references niya kapag may party na rin kami sa bahay. Malapit na rin ang birthday ko. Kailan? 3 buwan pa. Then I'll tell her. Ilang sandaling katahimikan ang nagdaan sa kanilang pagitan habang sila ay nagpapakiramdaman. He's good looking, sabi nito kaagad. Magandang lahi, sagot niya, dahil alam niyang si Gaby ang tinutukoy nito. Seryoso ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Well, sabi ng kapatid ko, nagde-date kayo. Lihim siyang napangiti. Luka-luka talaga ang kapatid mo. Ha? Nagtatakang tumingin ito sa kanya at agad siyang na-conscious sa titig nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya alam kung pagsisisihan niyang ibisto agad ang laro, pero may kung ano sa kanyang naghahangad na gusto niyang maging malinaw na sa kanila ang lahat ngayon na mismo. Pinsan ko si Gab. Pinsan, ulit nito. May magkakahalong pagkamangha, amusement at iyong realisasyon na napaglalangan ito ng kapatid ang naglaro sa gwapong mukha nito bago ngumiti ito. Pinsan, ulit nito. Hindi niya sinabi. Halos kaedad ni Gaby siya, hindi ako. At magkakilala na sila simula pa noong high school yata. They just don't go with the same crowd. They know each other. Bigla nag-aalalang tumingin ito sa kung saan nagsasayaw ang kapatid nito at ang kanyang pinsan. Para sa kanya, nang silipin din niya ang dalawa mula sa gilid ng balikat nito, mukhang komportable at masayang nag-uusap ang dalawa habang sumasayaw. Mas successful ang dalawa sa larong ito, kaysa sa kanilang mas nakatatanda at supposed to be ay mas mature, mas bihasa. Don't worry about them. Ako ang unang-unang pipingot sa tainga ng pinsan ko kapag may ginawa siyang makakasakit kay Min. Bumalik ang tingin nito sa kanya. He is good looking. Nag-aalala lang ako sa kapatid ko. Ayokong mukha lamang ng isang lalaki ang nakikita niya. Dapat ba iyong ipatungkol niya sa sarili niya? Napakagwapo niyang demonyo. Nakuha agad ng pisikal na anyo nito ang kanyang atensyon noong unang magkita sila. Hindi sa minamaliit ko ang pinsan mo o ano paman, pero kapatid ko siya. At higit kanino man sa mundo, alam kong madalas siyang kumilos ng padalos-dalosti. Maganda ang instinct niya, Rourke, marahang pagtatanggol niya sa kapatid nito. Tila likas niyang nalalaman kung sino ang dapat niyang pagtiwalaan at hindi, kahit paano ang panlabas na anyo ng isang tao. Maaaring maisip na niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nakita si Gaby na maisuot na metal chains at sing-sing. Pero handa siyang ipaglaban na mailabas ni Min ang kabutihan mula sa kanyang pasaway na pinsan. Ang inaalala lang naman niya ay ang edad ng dalawa. They were both young. Nakakabahala kung mahina pa ang mga kalooban ng mga ito sa mga problemang kaakibat ng pag-ibig sa isa't isa. Thank you. Ganoon din ang sinabi ng tita namin tungkol kay Min, sabi nito. You seem to know her so well already, kahit sandali pa lamang kayong magkakilala. She's so easy to read. At grateful akong isa ako sa pinagtiwalaan ng kapatid mo at parang ginawang older sister. Bahagya siyang namula habang naiisip niyang pwede nitong lagyan ng ibang kahulugan ang sinabi niyang iyon. Sabik siguro siya sa kapatid na babae. She had liked you from the start, Anito. Halata ko nga. Dumaan ang asiwang katahimikan hanggang sa matapos na ang tugtog. Bumagsak ang kanyang mga kamay sa kanyang tabi at hinintay niyang igiya siya nito pabalik sa mga mesa. Cassie, can I talk to you for a minute? Narinig na lamang niyang sabi nito. Napatingala siya rito. Yes? I mean, yes. Yes, of course. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang likod. This way, Anito. They made their way to the side patio. Lumabas sila ng French doors patungo sa maluwang na balkonahe. May mangilan-ngilang bisita na nag-uusap sa may railing sa mabababang tinig habang maihawak na mainom ang mga ito.
Pero dinala siya ng binata sa side stairs at bumaba sila sa driveway, lumiban patungo sa maluwang na garden ng mga ito. It really was a huge property, mas malaki pa sa kanilang property. May mga puno sa hardin na nagbibigay ng privacy sa bawat sulok kahit nakasindi pa ang mga ilaw sa mga poste. At tila iyon ang hinahanap ng binata, privacy. Nang dalhin siya nito sa hardin patungo sa isang bench sa gitna ng mga nakahilerang driftwoods na punong-puno ng mga namumulaklak na orchids. Ano iyon? Tanong niya rito pagkatapos nitong alalayan siyang maupo sa isang bench. Ilang sandaling parang naaasiwang tumayo ito sa harap niya bago nagsalita ito. Gusto kong mag-apologize sa nangyari noong gabing nag-dinner kami sa inyo. I was different. Different? Napapaangat ang isang kilay na tanong niya habang naiisip na hindi different ang salitang gagamitin niya para sa naging behavior nito ng gabing iyon. Nagbuntong hininga ito saka parang nahihiyang tumingin sa lupa. Ginamit ng kapatid ko ang mga salitang snobbish, superior, at condescending. At hindi ba iyon pangkaraniwan? Tumingin ito sa kanya. Yes. Hinintay niyang magpaliwanag ito, magbigay ng detalye o kaya ay magpaligoy. Pero hindi nito ginawa iyon. Hindi rin ito nagbigay ng excuse. Tumingin lang ito sa kanya, pagkatapos ay parang naghintay na sabihin niyang pinatatawad na niya ito. She did not want to be swayed so easily. You can do better than that, sabi niya. Nagbuntong hininga uli ito. Kailangan ko pa bang ipaliwanag, tanong nito. Nagkaroon ako ng atraksyon sa'yo. At hindi mo man lang sinubukang itago na ganoon din ang nararamdaman mo. Hindi pa nangyari sa akin ang... Tumigil ito, waring pinagsisisihan ang huling sinabi. Pagkatapos, muling tumingin sa damuhan, tila nalilito. Hindi pa ako handa para doon. Hindi niya alam kung nainsulto siya sa sinabi nito. Nasaling ang kanyang pride at malamang na isa iyon sa mga dahilan kung bakit masama ang kanyang loob ng mga sandaling iyon. Aminin ko, I was attracted to you, yes. Pero wala akong balak maghabol or to even tearside to force myself on you. My God, ang huling bagay na gusto kong isipin mo ay yan. Kung ganon, bakit tinrato mo akong parang? Don't. Umupo ito sa tabi niya, nakapihit sa kanya at tumitig ito sa kanya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit sinubukan kong baliwalain ang nangyayari ng gabing iyon. Hindi ikaw ang pinipilit kong kontrolin, Cassie. Hindi ko alam kung maunawaan mo, pero alam kong hindi ikaw ang klase ng babaeng mag-i-impose ng kanyang nararamdaman sa isang lalaki. Hindi ako nag-aalala tungkol sa'yo. Ang inaalala ko ay baka gawin ko ang isang bagay na kinatatakutan kong gawin, ang ipilit ang sarili ko sa'yo. Ano, naguguluhang sambit niya. Umayos ito ng upo sa bench at isinandal ang likod nito sa likod ng malamig na kahoy. Paano kung naging friendly ako, for instance? Paano kung hinayaan kong madala ako ng gusto kong gawin? Ang gusto kong gawin ay hindi ko na kailangang sabihin, hindi ba? Pareho naman nating alam kung ano ang gusto nating gawin. Namula siya. Yes. Kaya lang, nasa point ako ng buhay ko na masyado akong busy sa profession ko. It's taking most of every time. Alam kong hindi pa ako handa sa isang relationship. Madalas na naririnig ko ang ganyan sa mga taong busy sa kanilang career. It's not something new, sabi niya. You really think we can do this halfway? That night, I was afraid na kung gagawin ko yon, matutukso akong ituloy na yon sa gusto kong puntahan. Napakurap siya habang nakatitig siya rito. Pagkatapos ay ginaya niya ang ginawa nito. Umayos siya ng upo sa bench at itinutok niya ang kanyang mga mata sa unahan, saka isinandal ang kanyang likod sa upuan. Sa kanyang dibdib, nagsusumigaw sa tuwa ang kanyang puso. I see, marahang sabi niya. You don't, kontra nito. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang umangat ang kamay nito at nairitang isinuklay nito ang mga daliri sa buhok nito, dahilan kung bakit nagulo iyon sa maayos na pagkakasuklay. Nalilitong sinulyapan niya ito. I do understand. Tumawa ito ng mapakla. Yes, alam mo, hindi ba? Napagtanto ko na nakagawa ako ng isang napakalaking pagkakamali, sabi nito. Ang alin, nagtatakang tanong niya rito. Tumingin din ito sa kanya. Ibinisto ko sa'yo ang nararamdaman ko tungkol sa'yo. Sa ilalim ng mainit na titig nito, nararamdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng init mula sa kanyang liig patungo sa kanyang mukha. Pinilit niyang bigyan ng rasyonal na kahulugan ang kanilang pag-uusap. Huwag kang mag-alala, sabi niya rito. I told you, hindi ako makulit na tao. I'm still not going to impose myself on you. At sinabi ko na rin sa'yo, di ba? Hindi ikaw ang problema ko, kundi ang sarili ko. Parang bumagsak ang puso niya sa sahig. Iyon mismo ang narinig niya, sigurado siya. Rorty.
Hindi ko na sana sinubukang gawin ang makatuwirang bagay, halos pabulong na sabi nito habang unti-unting bumababa sa kanyang mga labi ang tingin nito. And what was that? Tanong niya. I never should have tried to say I'm sorry. Umangat ang kamay nito at humawak sa kanyang batok. Noong hinila nito iyon palapit dito, nawala na siya ng lakas na lumaban pa. Parang naging jelo ang kanyang mga buto at naging sunod-sunuran sa piping pakiusap ng mga mata nito ang kanyang mga labi. Umangat ang kanyang baba at nagtagpo ang kanilang mga bibig. Nang makita niya ito noong isang gabi, the thought that they would soon kiss never entered her mind. Sobrang lakas ng pisikal na atraksyon sa kanilang pagitan. Yes. Pagkatapos ay sobrang nakakadismaya ang sumunod na mga pangyayari para makalampas siya agad sa unang shock ng atraksyon. Kaya noong nararamdaman na niya ang halik nito sa kanyang mga labi ay halos hindi pa siya makapaniwalang nangyayari talaga iyon, na ang isang bisig nito ay yumayakap sa kanyang katawan at unti-unting hinihila siya nito palapit sa katawan nito. Ni hindi pumasok sa kanyang isip na ngayong gabing ito, kakausapin siya nito ng sinsero at mabibigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng privacy. O susuko siya agad sa halik at yakap nito. Wala siyang naisip na kahit anong lalampas sa katotohanang simpleng makikita lang niya ito ngayong gabi. Malinaw noong nakaraang linggo na hindi siya interesado, kaya kahit nang tutulan ito ng kanyang kapatid, mas pinaniwalaan niya iyong ipinakita nito sa kanya. Lahat ng mga sinabi nito ngayong gabi ay hindi niya napaghandaan, maging ang halik na ito. Maging ang pagsukong ito. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nalilitong itinulak niya ito. Rourke, wait. Stop. Kumukurap na tumitig ito sa kanya. Oh. I'm sorry. Mabilis na bumagsak at lumayo mula sa kanya ang mga kamay nito at agad niyang naramdaman ang pakiramdam ng isang abandonado. Their kiss was wonderful. But there was no way that she was going to let it distract her from the issue. Pakilinaw lang, please. Does this mean na ready ka na sa isang relationship? Muli ay isinuklay nito ang kamay sa buhok nito. Do you think I have any choice? Napakurap siya, mas nalilito ngayon, medyo nasasaktan. Gusto ko yata, kapag nagkaroon ako ng boyfriend, na choice niyang maging girlfriend ako at hindi napilitan lang. Amused na tumawa ito. Ganoon ba ang nararamdaman mo sa akin? Na napipilitan lang ako, Cassie. Gusto mong malaman kung ano talaga ang nahahalata ko sa'yo, tanong niya. Ang nararamdaman ko, nadadala ka lang sa damdamin mo at kahit hindi ka pa handa, napipilitan kang gawin ang gusto mong gawin sa tulak na rin ang tukso. Namatay ang ngiti sa mga labi nito. Cassie. Tumayo siya. I'm sorry, Rourke. Kahit gusto kita, hindi ako papayag sa ganoon. Ang gusto ko, sa susunod na halikan mo ako, hindi lang dahil natutukso ka. I can't go for half measures. What do you want? Kailangan mong magdesisyon. Kahit isang oras lang sa isang linggo ang kaya mong ibigay sa akin, okay na sa akin. Basta pareho tayo ng commitment. Commitment? Parang binagsakan ito ng mundo sa mga balikat. Nangingiting tumayo na siya. Yes, commitment. As can't just go for any other guy kasi. Gusto ko yung lalaking kayang mag-commit. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Cassie. Maaari ngang hindi. Pero kailan ba naging madali ang pakikipaglaban sa kung ano ang pinaka-fair para sa lahat? Min has Jilay phone number. Tawagan mo na lang ako kapag nakapag-isip ka na. Naglakad siya patungo sa direksyon ng bahay. Pero bago siya tuluyang makalayo, may naalala siya. Oh. Tumingin uli siya rito. Nga pala, para lang malinaw, pinatatawad na kita sa nangyari noong unang pagkikita natin, sabi niya. Para makapagsimula tayo muli ng malinis. Iniwan niya itong nakaupo sa bench, lulugo-lugo. Mahihirapan si Rourke na baliwalain ang hamon ni Cassie, mga kafelisidad, at magsisimula siyang mag-isip ng maseryoso tungkol sa nararamdaman niya para sa dalaga. Samantala, sa gitna ng kasiyahan ng party, may isang di inaasahang pangyayari ang maaaring magpabago sa direksyon ng kanilang relasyon, isang bagay na hindi nila inakalang magiging hadlang o tulay patungo sa isang mas malinaw na sagot. Abangan natin ang susunod na kabanata.